Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa ngayon guys, nasa Capricorn na po tayo. Tingnan natin kung ano po nangyari po sa inyo. And mind you lang guys, gusto kong remind na ito po general tarot card reading, so pwede pong mag-reflect, pwede pong hindi. And alamin po natin kung ano po nangyari sa inyo sa kasalukuyan. And etong spread na to is just like, please post kung gusto mo, kung kailangan mo, ipopost mo yung video. And then ikaw po ang mamili po sa mga yan mentally. And then ito po yung lalabas. Parang magiging personal reading po talaga ito. No? Sa lahat po ng Capricorn, December 22 hanggang January 19, no? Para po sa inyo ang card na to. And una pong sa inyo is like death, no? Pwede pong may nangyari po talagang nawala po sa buhay ninyo, or sabihin po natin na gusto mong magbago, or meron kang gustong alisin and change, no? Kasi ang death kasi is not actually about physical being na namatay, no? Parang sa akin more on meron kang gustong baguhin and gusto mong mag-renew, gusto mong kung baga sa akin, gusto mo siyang buhayin ulit or something, or gusto mong magsimula ulit, no? Alright? So ano ba ang hindrance nito, no? Sa lahat po ng Capricorn, no? Well, good news, no? Kasi ang babaguhin mo dito is yung pagkagastador mo, no? Capricorn, ha? Well, pwede din po ito na gusto mong magbago po, or kumbaga sa akin. Kasi ang Seven of Cups is just like, hindi naman siya talaga yung pagiging gastadora, but meron ka kasing mga gusto at hindi mo alam kung alin doon ang unahin. And parang na-overwhelm ka ba, no? And kaya po nahirapan ka pong magbago or magsimula ulit kasi marami kang gusto. So, ang mensahe talaga dito is just like, meron kang gustong baguhin, gustong simulan ulit, and kailangan mo lang talaga pong mamili kung alin doon. Kasi kung ang dami po ng mga priority mo, no, talaga pong hindi po mababago o hindi po magkakaroon ng katuparan ang gusto mo kasi nga sa sobrang dami, no. So, mamili ka lang po, Capricorn, kung alin dyan ang gusto mo, and then go for it, no. So, tignan natin kung ano po yung mental o yung talagang conscious mind mo sa ngayon, no. Okay, Five of Cups, no. Pwede po itong mag-resemble ng marami kang regrets sa ngayon, no. Pwedeng sabihin po natin na marami kang mga panghihinayang, pera ba to, mga gastusin ba to na parang pinanghihinayangan mo, mga pera na nawala mo noon, and pag-ibig na nawala mo noon. Kasi ito kasing dito is just like, gusto mo na sanang magsimula ulit, pero hindi mo alam kung paano. Dahil nga po ito sa madami kang gustong gawin, ang mental mo ngayon is just like full of regrets, no? Maraming mga pagsisisi. And guys, no, I think wag mo na kasi itong panghinayangan, itong nawala na. Kasi nawala na po yun. Ang importante po kasi sa iyo is nandyan ka po. And wag ka na po magsuot po ng grieve or something, no. Kasi parang may nakita talaga po ako ditong physical, yes, pwede po na may namatay. And hanggang ngayon po talaga, hindi ka makaka-recover, hindi ka makaka-move on. Ito po yung anguish mo, yung pain na nararamdaman mo. Sa lahat po ng Capricorn, ha. And ngayon po, mayroon din po ako nakita dito na subconsciously is like, mayroon ka pong workout, meron kang mga investment na hindi po nangyari, at naka-on hold pa yung pera mo. Ito yung hindi mo alam. So, ang subconscious kasi is it plays a major something po sa buhay po natin, kasi nga po hindi po nga natin alam, no. Pero itong regrets kasi na nangyari mo, kasi deep within inside you, parang natatakot ka pong maloko, natatakot ka po na may naghihintay ka po ng something po na parating, kaso nga lang po hindi talaga nangyari, hanggang hintayan na lang, no. And tingnan natin yung past mo, kasi itong past mo kasi sabihin po natin na itong subconscious mo ngayon is just like, is always connected sa past mo. So itong past mo baliktad po na 8 of Swords, no. So ang 8 of Swords mo is just like baliktad siya. So ibig sabihin yan, naka-realize ka na hindi ka naman actually nakatali, hindi ka naman actually nakabind pa po sa something. And ang 8 of Swords kasi mag-symbolize po siya na ikaw nakabind yung mind mo, nakabind yung isip mo, kung ano man yung pinaniwalaan mo, kahit
parang hindi totoo pero naniniwala ka kasi noon. But in the past po, okay na po ito, nag-resolve na po, no. And ang pinaka-importante kasi sa inyo guys, kahit sabihin po natin na ang conscious kasi, minsan kasi kung ano po yung iniisip natin, yun po ang nangyayari. Yung mga regrets mo, let it go. Yung grieve mo, let it go. Yung kung halimbawa nga po nasaktan ka ng labis, let it go. Kasi ang Five of Cups is just like so much turmoil sa emotion mo, and para pong nakasuot ka po talaga ng itim. Ang sentro po ng card mo is may namatay, no. So may gusto kang baguhin, gusto mo mag-umpisa, hindi mo alam kung saan ka doon, saan ka magsisimula ulit. And guys, no, I think you have to turn around, no. Turn around po, harapin mo po, like huwag ka kasing mag-focus doon sa emotion mo. Focus ka po kung ano po ang kailangan mong gawin. And kahit po sabihin po natin na pansamantala, kasi you cannot move right now. Parang nakatali ka po talaga or nakabind ka po. Kahit sabihin po natin in the past na yun, ang mind mo kasi sa ngayon, sa kasalukuyan, is nandoon po siya sa grieving. Well, sorry po guys, no, baka nga po may namatayan po kayo, no. I'm so sorry, no. Baka po talaga like may gusto kang baguhin and hindi mo siya mababago dahil nga po biglaan po pagkawala niya, no. So immediate future natin, tingnan po natin. Yes, mayroon po ako nakitang delay po siya kung anong gusto mo. Itong pera mo na wini-waiting mo or hinihintay mo, meron lang po siyang delay guys, pero hindi ibig sabihin na hindi po siya ibibigay, no. And ang sumunod po natin dito is just like yung temperance, pero ang temperance po kasi upside down, no. I don't know, pero hindi po ako nagbabasa ng upside down, pero ngayon ito lumalabas po lahat upside down, no. Sa lahat po ng Capricorn, no. Siguro guys, no, ang balance kasi parang ito kasing temperance is about something like yung feeling mo na parang gusto mo agad-agad, and now parang natuto mo na nga, parang hindi siya nagmo-move, no. Imbis po kasi na mag-isip ka na po ng ganun, gusto mo agad-agad kasi hindi ka po kasi nakafocus ka po kasi sa sakit ng nararamdaman mo, nakafocus ka po doon, no. And ang sumunod dito is the High Priestess, no, and talaga pong baliktaran and Hierophant, no. So Capricorn, anong nangyari sa Capricorn? Ang Capricorn is ang Capricorn kasi is very practical. Anong nangyari po sa inyo ngayon, no? And so Capricorn, December 22 hanggang January 19. So guys, no, may nakita po ako dito. Well, lumabas dito talaga yung sobrang gastos mo. And may mga pera ka po na ininvest, hindi po siya nangyari. And although nagsisisi ka po, pero may nakita po ako na darating po siya, but not right now. And delay po talaga siya, as in. And may nakita po ako dito na parang nag-give up ka na po. And parang binigay mo na lang po sa Diyos. You are turning inside, no? Parang yung grief mo, yung regrets mo is just like mas malalim na po talaga ang pinunta po sa sarili mo, kasi parang gusto mo na lang pong mag-isa and palihim, kahit po sabihin po natin na yung mga regrets mo hindi mo sinasabi sa iba, no. Itong mga worries mo hindi mo sinasabi sa iba, itinatago mo na lang, no. And kuminsan palihim ka pong nagbibigay ng pera, pero lalabas to, I think mga utang to guys, no, or mga investment po na hindi na po ninyo nakaya po na parang hindi niyo na nakayanan po kasi patong-patong na po siya. And parang nabaon po kayo sa problema, nabaon po kayo sa isang sitwasyon na parang mahirapan po kayong makaahon, no? Sa lahat po ng Capricorn to, ha. And lumabas din po dito na actually, yes, kailangan mo magbigay ng pera, kasi kung hindi, yung ginugulo ka na, no? Ginugulo ka niya sa trabaho, kahit saan kayo magkikita, no. And parang sinisingil ka or something, or kailangan mong magbigay siya ng pera, or ikaw ba to na parang binibigyan ka na lang po, or humihingi ka po ng pera kung kani-kanino, like nakikiluhod ka na po, basta lang po mapagbigyan ka, no. And yes, actually etong mga nangyari sa iyo guys, no,
kung may nawala man sa'yo, may sabihin po natin na may pumanaw, may nangyari po talaga. I think very deep po talaga ang pagkalalim po talaga ng problema mo sa ngayon. And although sabihin po natin na nagsisisi ka na, and may pera ka po, may iniisip ka na pera ka, hindi pa po dumarating. And eto'y temperance siya. Sumunod dito is like meron po ditong fear. So para pong nininervyos ka na po lagi, saan ka kukuha ng perang pambayad, saan ka and itong takot mo talaga pong sobra no. And ang sumunod kasi dito guys is maganda naman po kasi sa totoo lang kahit gaano pa kalalim itong sitwasyon mo ngayon, mariresolbahan mo siya. You will come triumphant kasi ito para pong may tutulong sa'yo, o sabihin po natin na mayroon pong yung mananalo po ka po kahit papano, parang yung anak mo alalayan ka, something like that. Or sabihin po natin na kung ikaw lang to, parang after all na nangyari to, parang lalabas ka rin po na makakayanan mo ba lahat? Makakayanan mo lahat. Sa tulong po ng anak mo, or like yung inspiration mo is yung anak mo, makakayanan mo lahat. Kasi po talaga pong ang the wheel of fortune is like malakas din po kasi ang will mo. Parang gamitin mo ang lahat ng kakayanan mo para po malampasan mo ang lahat ng problema mo. So, Capricorn, I hope na nakatulong po ako sa iyo guys, no. Alam mo, sa ngayon, may sinasabi ako sa inyo kung paano tayo makakaahon sa isang problema. Kung halimbawa kasi utang ang problema nyo, wala kayong pambayad, di ba sinabi ko sa inyo na isipin mo lang po na puntahan mo siya at marami kang perang pambayad sa kanya. Alam mo guys, no, ang laki ng tulong nun. And ito remind ko sa inyo na ang laki ng tulong nun. Kahit hindi ka po maghanap ng pera kahit saan, isipin mo lang talaga po na may pera ka. Kasi wala kang choice, wala ka na pong choice. Parang sa akin kasi nakikipagluhod ka na lang po sa iba't ibang tao para lang po pagbigyan ka. And then parang and then iniisip mo na po na like sa isip mo kasi parang yes, pagbigyan lang po ako ngayon, gagawin ko lahat, no. And pero sa akin, gawin mo to guys, no. Sa spiritual kasi there is walang utang kahit na gaano kalaki na hindi mo mababayaran. Basta isipin mo lang po na nagbabayad ka po gabi-gabi bago ka matulog, no. Puntahan mo siya, kausapin mo siya, and tawagin mo talaga siya sa pangalan mo. Hey, ngayon, Norma, sabi ko kung andito na ako, magbabayad na ako. Maraming salamat po sa pinautang mo sa akin. Ang laking tulong po nun. And eto po, babayaran ko. Actually, kahit po yan, imagination lang po. Talaga pong siya, mararamdaman niya yun, na magbabayad ka. And ang mararamdaman niya sa'yo is like, parang magkaroon kayo ng connection na siya po, hindi na po siya masyadong magagalit sa'yo, hindi na po mabigat masyado ang iniisip niya sa'yo kasi alam niya magbabayad ka. Ito yung mga sekreto guys na kung saan idadaan mo siya sa spiritual. Kung idadaan mo siya kasi alam kong dinadaan mo siya sa spiritual pero mas nananaig po kasi dito yung takot mo, yung nervyos mo, saan ka kukuha ng pera. Okay? So, and then pagkatapos hindi mo alam, kaya magagalit ka na lang po. Pero more on si Capricorn, no, talaga pong grabe po ang pagsisisi niya. Kaso lang wala na po. So, congratulations Capricorn, no. Kaya mo 'yan, no. Kahit ako nga, kahit ikaw nga. Lumabas dito kaya mo talaga kasi 6 of Wands, see? So, triumphant po yan. Ang sumunod dito is page, no. Sabihin natin, tutulungan ka lang anak mo. Pero sabihin natin na hindi. Gawin mo ito, Capricorn. Kaya sabihin mo kung baliw. Pero gagawin mo talaga ito 3 times a day, every night bago ka matulog. Or at least kung wala ka nang ginagawa, kahit magtatago ka man po dyan, isipin mo po talaga, relax your mind po. Alisin mo ang lahat ng mga problema mo. And then, isipin mo na ang dami-dami mo pera at babayaran mo na utangan mo. And talaga pong mangyayari po yan, no? Isa po ito sa technique na kung saan sabi ko baga lahat ng problema mayroong solusyon. Alright guys, sa lahat po ng Capricorn, thank you very much for watching. Magandang araw po.